Nagsisimula ang kwento sa isang lalaki na nakatayo at nagsasabi na nandito na naman siya ulit sa lugar na ito at tiningnan niya naman ang lumulutang na isla sa gitna ng kaulapan na may nawawasak na mga sinaunang gusali na tila ba ay walang nabubuhay na ibang tao dito at sa kanyang pagtingin sa baba ay nakita niya ang dalawang ilaw at napatanong naman siya na kung isa ba itong tao. At dito mayroong taong nakatayo na malaki ang pangangatawan at habang umiilaw ang kanyang mata ay sinabi niya naman sa kanyang nakikita sa itaas na pumunta siya dito at hihintayin niya ito sa dulo ng ikailaliman ng kawalan. Bigla namang nagising ang isang lalaki na nakahiga sa kama na tila ba ay ang pangyayaring iyon ay galing sa kanyang panaginip. Pawis naman siya na hingal at napapasabi na lamang siya na napanaginipan niya na naman ang kakaibang panaginip na yun. Mayroon namang tumawag sa kanya at pinapadali na siya nito sapagkat malilate na daw sila at tinawag niya itong Sora. Agad naman na tumugon si Sora na palabas na siya ng kanyang kwarto. Habang naghahanda sa pag-alis si Sora ay sa isip-isip niya naman na parang kilala niya ang lalaking iyon na nasa kanyang panaginip at ang ikailaliman ng kawalan. Habang siya ay nagto-toothbrush ay nilinisan niya naman ang salamin sa kanyang harapan at mayroon namang isang tao ang nakita sa refleksyon ng salamin at napansin naman ng lalaki si Sora at bigla niya itong hinimas sa ulo sabay tanong nito na kung nasobrahan na naman ba siya sa pagtulog. Nagreklamo naman si Sora at sinabi niya na huwag niya siyang tratuhin na parang bata dahil 15 taong gulang na siya at tinawag niya itong ama. Tugon naman ng kanyang ama na kung ano ngayon kung 15 taong gulang na siya at iminungkahi niya naman na tignan niya ang kanyang macho na pangangatawan. Sagot naman ni Sora na hindi siya titingin sapagkat nakakadiri ito at dagdag niya pa habang binubuksan ang mouthwash na kung hindi lamang sila nakatira sa maliit na apartment na ito ay hindi niya sana makikita araw-araw ang hubad niyang katawan. Tugon naman na kanyang ama na kung yumaman siya ay ibibili niya ito ng malaking bahay. Habang nagmumumag ang ating bida ay sinabi naman ng kanyang ama na siya at si Rico ay magkakaroon ng kanya-kanyang mga kwarto. Sinabi naman ng ating bida na sinasabi niya na yan ng paulit-ulit sa loob ng nakalipas na 5 taon. Napatawa na lamang ang kanyang ama pagkarinig niya ng sinabi ni Sora sa kanya at sinabi niya pa na ang kanilang pamumuhay ay medyo gumaan noong pumasok ng military si Rico. Nang marinig yun ni Sora ay sa isip-isip niya naman na 3 taon na rin ang nakakalipas noong pumasok ang kanyang kapatid na si Rico sa militar. Ayon pa sa kanya nasasali rin siya sa militar paglaki niya at kung mangyari man yun ay magpapaalam na siya sa masaya nilang pamumuhay at sa kanyang ama na palaging nagbibiro at sa kanyang ina na napaka-stricto ngunit napaka-mapagmahal naman. Ayon pa sa kay Sora habang papaupo siya upang mag-almusal ay napaka-komportable na nandito siya sa kanilang bahay at iniisip niya naman na sana ganito na lang forever. Maya-maya pa ay nakaramdam sila ng malakas na pagyanig. Ayon pa kay Sora na palagi niyang naiisip na ang mapayapang pamumuhay na ito ay mahahantong sa katapusan isang araw. Ang hindi lamang inaasahan ni Sora ay ang katapusan na kagaya nito sapagkat mayroong bigla na lang sumulpot na tore. Tiningnan naman ni Sora ang labas ng gusali at hindi naman siya makapaniwala sa kanyang nasasaksihan at nakita niya rin ang nagsisilipara na mga fighter jet na sinusuri ang tore na bigla na lamang lumitaw at ayon naman kay Sora na hindi niya lubos maisip kung paano mababago ng husto ng tore ang kasaysayan ng sangkatauhan. Subalit ang nalalaman niya lamang ay ang tore na ito ay konektado sa kanyang panaginip. Tinawagan naman sila ng kanyang kapatid at sinabi nito sa kanila na ayos lang siya dahil susundin niya lamang ang utos ng SDF o militar nang sa gayon ay makakauwi na siya sa kanilang bahay at ipinapangako niya ito na mayroong mahinang boses. Pagtapos tumawag ng kanyang kapatid ay ito rin ang araw na hindi na muling tumawag ang kanyang kapatid sa kanila. Sinabi naman sa balita na walang magiging problema kapag nanatili lamang ang lahat sa kani-kanilang mga kabahayan. Di katagalan ay nagulat ang reporter na ang lumilitaw na mga tore sa buong mundo ay umabot na ang bilang sa 20. Hindi kalaunan ay tumigil na rin ang telebisyon sa pagbabalita. At ngayon ay paulit-ulit na ibinabalita ang kaparehong impormasyon sa lahat ng estasyon sa radyo, di kalaunan ay mayroon ng utos na lumikas patungo sa shelter. Ang kanyang ina ay nagsulat ng liham para sa kanyang kapatid sapagkat magkasama sila na pupunta sa evacuation shelter. Habang papunta sila sa evacuation shelter ay nakikita naman nila kung ano ang nangyayari sa paligid at mayroon naman siyang napansin na parang kakaiba sa dumadaan na mga sasakyan ng sundalo.
Nakita niya ang ekspresyon ng mga mukha ng bawat sundalo na parang mayroong kawalang pag-asa at ang kanilang mga sasakyan ay mayroong mga kakilakilabot na mga bakas ng matutulis na mga kuko at sa pagdaan ng sasakyan sa kanila ay hindi naman nila may sekmura ang nakakasulasok na baho ng nabubulok na laman. Nang makadaan na ang sasakyan ng sundalo sa kanila ay nagtataka naman ang kanyang ama kaya naman napatanong ito na kung anong na nga ba ang nangyayari sa mundo. Makalipas ang ilang oras ay nandito na sila sa Gymnasium Temporary Evacuation Shelter. Ang shelter ay puno ng mga tao subalit hindi man lang nag-uusap-usap ang mga tao dito. At ang bawat isa sa mga tao na nandito ay parang hinihintay na lamang ang kanilang kamatayan. Subalit kahit na ganito katahimik sa lugar na ito ay mayroon pa ring nagdudulot ng gulo at gagawin daw nito ang lahat para lamang maramdaman ang kanyang presensya. At dito hinawakan niya sa braso ang bata at pinagsabihan niya ito na kung sino ba siya upang nakawin ang kanyang tinapay. Nagdahilan naman ang batang lalaki na hindi niya ninakaw ang tinapay na ito sapagkat ito ay kanyang pagmamay-ari at itinuro naman ng batang lalaki ang pinaglagyan ng kanyang pagkain at sinabi niya na ang lahat ay binibigyan ng tig-iisang tinapay at malamang ay nakain niya na ang kanyang parte. Galit naman ang lalaki at bigla niyang tinuhod sa dibdib ang batang lalaki. Habang ang ating bida naman ay nagtataka kung bakit walang ginagawa ang iba sapagkat nakita naman nila na sinaktan nito ang bata. Sinabi naman ng lalaki sa bata na hindi pa siya busog at tinanong niya ito na kung ayos lang ba kung sa kanya na ang kanyang tinapay. Sagot naman ng bata na oo sapagkat wala na siyang ibang magagawa. Sinabi pa ng lalaking kupal na hanggang matapos ang sitwasyon na ito ay simula ngayon ay sa kanya na ang kanyang tinapay palagi at dagdag niya pa na natitiyak niya naman na magtatagal lamang sila ng ilang araw dito sa ganitong sitwasyon nila kaya naman hindi naman siya mamamatay habang ang batang lalaki naman humahagulgol sa kakaiyak. Bigla namang hinawakan ng ama ng ating bida ang balikat ng lalaking kumuha ng tinapay ng bata at tinanong niya ito na kung bakit niya ba ito ginagawa sapagkat alam niya naman ang kanilang kasalukuyang sitwasyon ngayon. Pabalang naman na sagot ng mayabang na lalaki na alalahanin niya na lang ang kanyang sarili at tinawag niya itong matanda. Inutusan naman siya ng ama ni Sora na ibalik niya ang tinapay sa bata. Nang marinig yun ng mayabang na lalaki ay agad naman siyang naghanda ng isang suntok at habang papasuntok siya ay sinabi niya naman na tumahimik siya at hindi pa man siya nakakasuntok ay nakatikim na siya ng solid na sipa sa kanyang dibdib at natambo na lang ito sa sahig. Ibinigay na ng ama ni Sora ang tinapay sa bata at pinasalamatan naman siya ng batang lalaki habang ang mayabang na lalaki naman ay minumura niya ang ama ni Sora. Tiningnan naman siya ng masama nito at bumangon naman ang mayabang na lalaki at agad siyang naglakad at sinabi niya pa sa ama ni Sora na tatandaan niya ang araw na ito sa baydura niya. Nag-alala naman si Sora sa kanyang ama at agad namang sinabi ng kanyang ama sa kanya na huwag na siyang mag-alala dahil simula ngayon ay babantayan niya na ito. Tiningnan naman ni Sora ang mayabang na lalaki at sa isip-isip niya na hindi niya makakalimutan ang lalaking ito kahit pa namamatay siya. Ang lalaki raw na ito ay si AJ Kagawa at isa raw itong basura sapagkat nasisihan ito sa pambubuli sa kanya araw-araw at tinitiis niya lamang yun. May bigla namang dumating na isang sundalo at isinisigaw niya na ito ay isang emergency at inutusan niya ang lahat ng mga tao na umalis na sila sa lugar na ito sa pamamagitan ng pagdaan sa exit ng evacuation shelter at sumakay sila sa truck. Labis naman ang pagtataka ng mga tao at napatayo silang lahat at tinanong naman ng isang ito ang sundalong sumigaw na kung bakit ba at kung ano ang nangyayari. Sagot naman ng sundalo na yun ay isang confidential at hindi niya maaaring sabihin sa kanila. Bigla namang nagalit ang lalaking ito at dinuro niya ang sundalo at sinabi niya na ang una ay hindi pwedeng iwanan ng mga tao ang bawat tahanan nila sa loob ng 2 araw at ang sunod naman ay sapilitan silang pinalikas sa evacuation center at ngayon ay pinapasakay naman sila sa truck at wala man lang silang sasabihin sa kanila at dahil sa galit niya ay itinapon niya naman sa sahig ang kanyang laptop at napatanong sa sundalo na kung para saan pa ba ang ibinabayad nilang buwis. May bigla namang silang narinig na katok sa pintuan at bigla na lang nataranta ang sundalo at inutusan niya ang mga tao na umalis na sila sa lugar na ito sapagkat nandito na sila. Hindi naman maintindihan ng tao na nakasalamin kung anong ibig sabihin na sila ng sundalo. Hindi na nagsayang pa ng oras ang ating bida at agad niya nang inaya ang kanyang ama at ina na umalis na sila sa lugar na ito dahil ayon pa sa ating bida na may masama siyang nararamdaman dito.
Pinigilan naman ng sundalo ang pintuan at sinabi niya sa mga tao na nasa kanyang likuran na hindi niya na mapipigilan ang mga ito nang mas matagal pa, kaya naman iminungkahi niya sa mga tao na dalian na nilang umalis dito at sumakay na sa truck. Maya-maya pa ay bigla na lamang bumukas ang pintuan at ang mga kumakalampag sa pintuan ay ang mga kakaibang nilalang na mayroong dalang mga sandata at kalasag, at doon na nagsimulang nagsitakbuhan ang mga tao, at nang makita yun ng ating bida ay napatanong naman siya sa kanyang isipan na kung ano nga ba talaga ang nangyayari. Maya-maya pa ay nandito na sila napapasakay sa truck at pinapadali ng kanyang ina at ama si Sora upang makasakay na sa truck. Dali-dali namang nagsitakbuhan ang mga tao patungo sa mga truck at nag-uunahan sila sa pagsakay dito. Napagtanto naman ni Sora na hindi na siya kakasya sa sinasakyan na truck ng kanyang ama at ina, kaya naman sinabi niya sa kanila na mauna na sila. Nang papaalis na sana si Sora ay bigla naman siyang hinawakan ng kanyang ama sa kamay, at nang makita iyon ng mga taong nasa likuran niya ay galit na galit naman ang mga ito sapagkat puno na raw ang truck at hindi na kasya ang isa pang tao, at itinulak naman siya ng isa, sabay sabi nito na kung magtatagal lamang siya dito ay umalis na lang siya sa truck na ito. Agad namang bumitaw si Sora sa pagkakahawak ng kanyang ama sa kanyang kamay, at habang tumatakbo siya papalayo ay isinigaw niya naman na sasakay na lamang siya sa ibang sasakyan. Isa-isa nang sinuri ni Sora ang mga sasakyan, ngunit nakita niya na puno ang isang sasakyan at patuloy lamang siya sa paghahanap ng hindi puno na sasakyan dahil ang kanyang nakikita sa ngayon ay halos puno. At sa kanyang paghahanap ay nakita niya ang isang huling sasakyan at dito ay hindi puno, at agad naman siyang umakyat sa likuran ng truck at medyo nahihirapan pa siyang umakyat, ngunit may isa namang taong tinulungan siya kaya naman nagpasalamat siya dito, ngunit pagkatingin niya ng itsura nito ay labis naman siyang nagulat, at ang taong humahawak sa kanyang kamay ay si AJ Kagawa at ngumingiti lamang ito sa kanya na parang demonyo. Hindi naman lubos maisip ang ating bida na sa napakaraming tao na nandito ay nakasalamuhan niya pa ang taong ito. Binitawan naman siya ni AJ Kagawa, sabay sabi nito na mamatay na lamang siya kasama ang kanyang basurang ama. Nahulog naman sa sahig si Sora at ayon sa kanya na ito na ang kanyang katapusan, habang ang mga tao ay dali-daling nagsisitakbuhan upang makasakay sa truck. Dahil sa napakarami ng tao na gustong makatakas sa mga halimaw ay inaapakan naman nila si Sora, at napapatakip na lang ng ulo si Sora upang hindi maapakan, at humihingi pa siya ng tulong sapagkat hindi niya pa gustong mamatay habang siya ay nakapikit. May bigla namang dumating na parang isang kaluluwa at tinawag siya nito, at nakilala niya naman ito kagad, at ang taong ito ay mula sa palagi niyang napapanaginipan. Naalala niya rin ang palagi nitong sinasabi sa kanyang panaginip na naghihintay lamang siya sa dulo ng ikailaliman ng kawalan. Pagkadilat ng ating bida ay wala naman siyang nakita, kaya naman napatanong siya sa kanyang sarili na kung isa ba yung panaginip at kung nasaan na nga ba siya. Bigla naman siyang nagulat dahil mayroong batong palakol ang papalapit sa kanya, at ang may gawa nun ay ang halimaw na goblin na ito. Sumibat naman kaagad ang ating bida dahil hindi niya inaasahan na mayroong halimaw dito, at hinanap niya naman ang mga tao at wala na siyang makitang ibang tao dito. Habang siya ay tumatakbo ay napapatanong naman siya sa kanyang isipan na kung ito na ba ang impyerno at kung talaga nga bang namatay na siya. Itinapo naman ng halimaw na goblin ang kanyang sandata patungo kay Sora at dinaplisa naman ito sa kanyang pisngi. Lininggan naman ni Sora ang goblin at napamura na lamang ito sapagkat hindi raw ito tumitigil sa paghabol sa kanya. Hindi niya naman alam kung ano ang nangyayari at naisip niya ang biglaang paglitaw ng higanteng tore at ang taong binitawan siya sa pagsakay sa truck at ang misteryosong matandang lalaki na palagi niyang nakikita sa kanyang panaginip at ngayon ay ang humahabol na halimaw sa kanya na balak siyang patayin. Dahil sa napuno na si Sora ay agad niya namang kinuha ang matulis na bato at agad niyang hinarap ang halimaw na goblin na kanina pa humahabol sa kanya at agad niya itong inatake. Makalipas ang ilang saglit ay nakatihaya na ang goblin sa kanyang harapan habang ito ay naliligo sa sarili nitong dugo, at sa isip-isip naman ni Sora habang pinagmamasdan niya ang halimaw na para itong lumitaw galing sa laro, at napansin niya rin ang itim na nakasulat sa dibdib nito na tila ba ay isa itong rango. Nakaramdam naman siya ng malakas na lindol at pagkatingin niya sa bangkay ng goblin ay nakita niya ang itim na parang kristal mula sa dibdib nito at lumulutang naman ito habang malakas ang hangin, at nang walang ano-ano'y bigla na lang itong pumasok sa kanyang katawan at nagtataka naman siya kung bakit ito pumasok sa kanyang katawan. Maya-maya pa ay bigla niya na lang napansin ang kanyang sugat na unti-unting gumagaling, at hindi lamang yun sapagkat nararamdaman niya na mas lumakas siya.
Kinuha niya naman ang sandata ng goblin at napagtanto niya na mas lalakas siya kapag pinatay niya ang mga halimaw na parang isang laro. Habang siya ay naglalakad ay sa isip-isip niya naman na nasisigurado niya naman na mayroon pang mga nilalang ang nandito sa isla na ito kaya naman pinaplano niya na maghahanap siya upang mas lumakas pa. Makalipas ang ilang oras ay tumigil na siya sapagkat nagawa niya ng masuri ang lahat ng sulok ng lugar ngunit wala man lang siyang nakitang halimaw o ibang daan man lang na pwede niyang puntahan. Napagdesisyonan niya naman na puntahan ang dulo ng bangin dahil wala na siyang ibang pupuntahan pa at pinuntahan niya ang hagdanan na lumulutang at ayon sa kanya na parang bibigay daw ito. Nilakasan niya naman ang kanyang loob at dahan-dahan siyang bumaba sa hagdan at habang bumababa siya ay sa isip-isip niya naman na sa laro ay teritoryo raw ito ng mga halimaw at kung mahuhulog daw siya sa laro ay mabubuhay lamang siya ulit ngunit ayon sa kanya na hindi niya susubukan ito kung ito ba ay mundo ng laro o hindi sapagkat nakasalalay ang sarili niyang buhay. Maya-maya pa ay natatanaw niya na ang dulo ng hagdanan at masayang-masaya naman siya dahil dun at hindi na siya nagsayang pa ng kahit na isang segundo at agad siyang pumasok sa dulo ng hagdan. Habang pumapasok siya ay naghahanda naman siya ng posibleng umatake sa kanya. Sa kanyang pagsusuri sa lugar ay nakapasok naman siya sa isang silid na mayroong batong monumento at bigla na lang samindi ang apoy na siyang ikinagulat naman ni Sora. Agad niya naman itong sinuri at ayon sa kanyang pagsusuri ay wala pa siyang nakikitang ganitong uri ng sulat dati ngunit ang kahulugan daw nito ay dumadaloy lamang sa kanyang utak. Ayon sa nakasulat sa batong monumento, ang mga fragment daw ay dinadala ng mga halimaw at kung makuha niya ang lahat ng ito ay pahihintulutan siyang makaalis sa abyss. Nakuha naman ni Sora ang ibig na sabihin sa batong monumento at ayon sa kanya na kailangan niya lamang makolekta ang lahat ng mga fragments upang makaalis dito. Nagkaroon naman siya ng pag-asa kaya naman napagdesisyonan niya na hahanapin niya ang lahat ng fragments para makaalis na siya sa lugar na ito. Habang binubuksan niya ang pintuan ay pinapakalma niya naman ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pag-isip na mahina lamang ang mga halimaw na nandito at makakaligtas siya at makakaalis sa lugar na ito. Habang unti-unti niyang nabubuksan ang pintuan ay sumisilip naman mula sa loob ang liwanag at malakas na hangin. Ang unang lugar daw na binuksan ni Sora ay ang may kabuuang lapad na 900 square meter at ang nakalagay na palatandaan sa halimaw ay 1. Madali niya lamang na nalalampasan ang pagsubok at ngayon ay ipinaliwanag niya naman ang ikalawang lugar na kanyang pinasukan na mayroong lawak na humigit kumulang sa 1800 square meters at mayroong tanda ang mga halimaw na 2 sa kanilang katawan. Ang ikatlong pintuan naman ay mayroong lawak na 3,600 square meter at isa sa 4 na halimaw ay mayroong nakalagay na tanda na 3. Ang mga fragments daw ay makikita lamang sa katawan ng mga halimaw na nagdadala ng numero at ang mga fragments na iyon ay ang susi para makapasok sa susunod na pintuan, at kapag mas tumataas ang numero ay mas malakas din ang halimaw. At ang tanging ipinag-alala niya lamang ay pahirap na mahanap ang mga susi at ang lugar ay mas nagiging doble ang lawak kapag siya ay pumupunta sa ibang lugar at nagiging doble rin ang bilang ng mga halimaw subalit siya rin ay mas lumalakas. Habang inaakyat niya ang layer ay ang mga iba't ibang uri ng mga halimaw ay tumataas at sa ika-12 palapag ay nakasagupa niya ang mga halimaw na katulad ng sumalakay sa evacuation shelter noong araw na yun ngunit ngayon ay wala na silang kalaban-laban sa kanya. Sa ngayon ay mayroon ng napakaraming halimaw at ang kanyang pandama ay unti-unti nang namamanhid. Ang ika-13 na palapag ay mayroong halimaw na may kabuuang bilang na 4,976 at sa ika-14 na palapag naman ay mayroong 16,384 na mga halimaw at sa ika-21 na palapag naman ay mayroong 1,048,576 na mga halimaw at habang tumataas ang palapag ay mas dami-dami rin ang mga halimaw. Nang makarating na siya sa ika-30 na palapag ay umabot na sa 500 million ang kabuuang bilang ng mga halimaw at ayon sa kanya na ang mahanap ang susi ay para daw siyang naghanap ng karayom sa gitna ng dayami. Ang iba namang mga nagdadala ng susi ay protektado ng mga grupo ng mga halimaw habang ang iba ay nagtatago sa napakaliit na kuweba. Ang nakakainip na bagay para sa kanya ay ang nasasayang niya na oras para lamang mapatay ang bawat isa ng mga halimaw. Subalit ayon pa sa kanya na kahit na ano pa man ang kanyang kakaharapin ay magpapatuloy pa rin siya sa pag-usad. Mabilis lamang na lumipas ang oras at ngayon ay nasa ika-42 na palapag na siya at ang kabuuang bilang ng halimaw dito ay 2,199,023,255,552.
Dahil sa napakarami ng halimaw ay napahalakak naman sa tawa si Sora at napamura na lamang siya. Mabilis na lumipas ang mga panahon at dito napatanong si Sora na kung ano na ang taon ngayon. Napagtanto niya naman na wala ng halaga ang taon sa lugar na ito. At dito sa malaking pader na ito ay may nakasulat naman at ang may gawa nito ay si Sora. Napansin niyo naman na mayroong mga halimaw sa kanyang likuran. Nag-aakma namang aatakihin ng dambuhalang ogre si Sora at kalmado lamang si Sora at nang walang ano-ano'y bigla niya nalang inataki ang papaataki na halimaw sa kanya at pinaslang niya lamang ito ng walang kahirap-hirap at kinuha niya pa ang ulo ng isang halimaw kasama ang spinal cord nito. Agad niya naman binitawan ang ulo nito at bigla niyang idinagdag sa kanyang listahan ang halimaw na kanyang pinatay. Ayon pa sa kanya na oras na para mahanap niya na ang susi at nang walang ano-ano'y bigla namang nabasag ang pader na kanyang pinaglilistahan ng kanyang mga halimaw na napaslang na siyang ikinagulat niya naman. Binasag ng dambuhalang halimaw ang pader na nililistahan ng ating bida at ang dambuhalang halimaw na ito ay parang alupihan at pagtapos niyang mabasag ang pader na pinaglilistahan ng ating bida ay napasabi na lang si Sora na nakakamangha ang kanyang pagpasok. Umiilaw naman ang kanyang mata at tinanong niya ang halimaw na kung siya na nga ba ang nagdadala ng susi. Ikwento naman dito na may bigla na lang lumitaw na 12 tore sa kahit saang sulok ng mundo at bago pa man nakapaghanda ang mga tao sa mga tore na lumitaw ay ang mga halimaw na nagsilabasan ay parang mauubos na nila ang sangkatauhan sapagkat halos ng tao ay pinatay ng mga halimaw at ang araw na yun ay tinawag na Judgment Day o araw ng paghuhukom. Ang mga natitirang mga nakaligtas naman ay nagkaroon ng access sa misteryosong system. Ang mga taong awakened ay nagkakaroon ng hindi kapani-paniwalang lakas. Nabuo ulit ang lipunan ng tao at ang mga taong awakened naman ay nagtatag ng hunter guilds. Lumipat naman ang eksena kay Sora at may hinahabol siya na isang halimaw at habang hinahabol niya ito ay sinabihan niya naman ng halimaw na teka muna at ipakita niya sa kanya ang kanyang stats. Bigla na lang natigilan si Sora sapagkat nakita niya ang isang kadena mula sa kalangitan at hinuli nito ang halimaw na kanyang hinahabol at mayroon naman narinig na tinig si Sora na nagsasabi na ginamit nito ang Advanced Transfer Scroll at inutusan pa ng isa na huwag niya itong hahayaan na makapag-summon siya. Nagtataka naman si Sora kung ang mga tinig ba na kanyang narinig ay mga taong nag-uusap. Bigla namang nagliwanag sa kanilang lugar habang ang halimaw naman ay hinihila paitaas ng kadena at habang nakikita yun ni Sora ay napapatanong naman siya na kung isa nga ba yung labasan sa mundong ito. Napagtanto niya naman na mayroon ngang labasan ang mundong ito kaya naman agad siyang naghanda at agad niyang hinabol ang halimaw na hinuli kadena. Habang nasa impapawid siya ay lumabas naman sa sistema na ang Abyssal Summoning ay hindi pwedeng makatransfer ng higit sa isa na nabubuhay na nilalang. Nang mabasa yun ni Sora ay desperado naman siya na makawala na sa lugar na ito kaya naman napagdesisyonan niya na gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya para lamang makaalis siya sa lugar na ito. Samantala sa labas ng mundong Earth naman ay mayroong babaeng hingal na hingal sa kakatakbo at pinaplano niya na kailangan niyang matakasan ang mga humahabol sa kanya. Ang babaeng ito ay si Yusan Ozaki na level 19. Hindi pa man siya nakakalayo ay mayroong pumulupot na parang ugat sa kanyang paa at bigla siya nitong hinayla. Wala namang magawa si Yusan Ozaki at napasabi na lang ito na nasa delikadong sitwasyon siya ngayon. At dito ang may gawa ng pagpulupot na parang ugat sa paa ni Yusan Ozaki ay si Aika na level 34 na isang druid at iminungkahi naman ng malaking lalaki kay Yusan Ozaki na ibigay niya na sa kanila ang Advanced Transfer Scroll at nagalit pa ang isa na ang level 60 na scroll ay hindi makakayang gamitin ng level 19 na kagaya niya at sinabi niya pa na ibigay niya na sa kanila ang scroll o kung hindi niya ibibigay ay hindi siya magpapakita ng awa sa kanya at ang taong ito ay si Choji Shido na level 35 na swordsman. Iminungkahi naman ng babae sa kanyang kasama na huwag niya itong patayin sapagkat ipinagbabawal ang paglalaban o pagpatay sa kapwa hunter at sinabihan niya pa itong lalabagin niya ang batas kapag pinatay niya ang isang ito. Ang malaking lalaki na ito ay si Shosei Toshida na level 38 na barbarian. Binagsakan naman ng malaking espada ni Shosei Toshida si Yusan Ozaki sabay sabi nito na siya ang batas dito at dagdag niya pa habang umiilaw ang kanyang mata na ibigay niya na ang scroll sa kanila nang sa gayon ay kumpleto pa rin ang kanyang katawan. Nasa likuran naman ni Yusan Ozaki ang scroll at sinabi niya sa mga ito na kung siya sila ay hindi na siya mag-aabala pa na habulin siya.
Napagtanto naman ng isa na masama ito sapagkat gagamitin daw ni Yusan Ozaki ang scroll at inutusan niya naman ang kanyang kasamahan na pigilan nila ito kahit na ano pa man ang mangyari. Galit naman si Shosei Toshida at agad siyang naghanda ng pag-atake sabay sabi niya na ibigay niya na sa kanila ang scroll at pagka-atake niya sa babae ay nagawa naman nitong makaiwas at labis naman ang gulat ni Shosei Toshida dahil mayroon daw itong kakayahan na maka-teleport sa pamamagitan ng teleportation circle. Sinabi pa ni Yusan Ozaki sa kanila na kung mamamatay rin lang naman siya ay isasama niya na sila sa kanyang kamatayan. Hindi naman sila makapaniwala sapagkat gagamitin na ni Yusan Ozaki ang Force Summon o sapilitang pagpapatawag. Sinabi naman ng isa na wala raw miski ni isa ang makakakontrol sa advance na halimaw na manggagaling sa Force Summon kaya naman ito na ang katapusan nila. Habang ginagamit na ni Yusan Ozaki ang Force Summon Scroll ay pilit naman siyang pinipigilan ng mga humahabol sa kanya subalit huli na sila at nagawa na ngang ma-activate ni Yusan Ozaki ang scroll at bigla na lang namuo ang parang vortex sa ibabaw na kaulapan ng may konektadong kidlat kay Yusan Ozaki. Nakakaramdam naman sila ng napakalakas na enerhiya kaya naman labis na lamang kanilang takot. Maya-maya pa ay bigla na lang bumagsak mula sa vortex ang isang kadena na may kasama na malakas na kidlat patungo sa lupa kaya naman nawasak ang pinagbagsakan nito. At dito ay mayroong lumitaw na isang nilalang sa kanilang harapan at nang makita nila ang nilalang na ipinatawag ng sapilitan ni Yusan Ozaki ay labis naman ang kanilang pagtataka sapagkat isa lamang itong level 3 na halimaw. Nang makita nila ito ay napahalakak naman sila sa tawa dahil ang kanilang kinatatakutan ay nauwi lang sa wala sapagkat isa lamang itong level 3 na Cerberus. Sinabi naman ng isa na napaka-cute nito at dagdag niya pa na kunin niya ang butong ito sabay tapon niya ng buto patungo sa halimaw. Sinabihan pa nila ang babae na ito lamang daw ang kanyang magawang may palabas sa pagbubuwis niya ng kanyang sariling buhay para lamang protektahan ng scroll habang ang babae naman ay napapatanong na lang kung bakit ba ito lamang ang kanyang naipatawag. May bigla namang isang kamay ang lumusat sa katawan ng Cerberus at mayroon itong matutulis na mga kuko at nagawa nitong mahati ang katawan ng Cerberus nang wala man lang kahirap-hirap habang umiilaw pa ang kanyang mata. Napanganga naman ang mga humahabol kay Yusan Ozaki sapagkat inaakala nila na isa itong humanoid na halimaw. Maging si Yusan Ozaki ay hindi makapaniwala sa kanyang nasasaksihan sa kanyang tabi. Napasabi na lamang si Sora na nagawa niya rin at nang walang ano-ano'y bigla na lang siyang sumigaw na sa wakas ay nagawa niya ring makatakas sa lugar na yun at hamalakak naman siya ng napakalakas at habang tumatawa siya ay lumalabas naman mula sa kanyang katawan ang napakalakas na enerhiya. Hanggang dito na lang muna mga bossing. Kung gusto mong subaybayan ang kwentong ito, mag-like, comment, at subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell para ikaw ang unang makapanood pag may bago tayong upload. Kita-kits sa susunod mga boss.